Magandang araw. Ngayon ay pag-uusapan natin ay ang diskusyon tungkol sa kolonyal na kaisipan kaugnay ng psikolohiyang Pilipino na pinamagatang Bakit ganito ang mga Pinoy? Upang simulan ang ating talakayan, dumako tayo sa isang kontrobersyal na paksa, ang Pinoy baiting. Ang Pinoy baiting ay isang termino na tumutukoy sa pagsasamantala o pagsasalin ng atensyon ng isang content creator sa YouTube sa mga Pilipino o sa kahit anong aspeto ng kultura ng Pilipinas para sa kanilang video content. Minsan, ginagamit ito upang makakuha ng mas maraming views or subscribers sa platapormang ito. Ito rin ay maaaring maging isang kontrobersyal na paraan ng content creation, lalo na kung ang layunin ay hindi tunay na naglalayon na magbigay respeto o unawa sa kultura ng Pilipinas, kundi para lamang sa pagpapatawa, pagpapakontrobersyal, o pagpapataas ng engagement. Halimbawa ay ang mga nakikita ngayon sa screen. Pinipili nila itong gawin, maaari ay dahil alam nila na ang mga Pilipino ay may tendensiyang humanap ng validation o pagtanggap mula sa mga puti o sa ibang bansa. Ngunit, bakit nga ba ganito ang mga Pinoy? Mayroon tayong tinatawag na kolonyal na kaisipan. Ang kolonyal na kaisipan o mentalidad ay isang pananaw na nagpapahayag ng pagtingin na mas mataas ang halaga ng kultura ng ibang bansa kaysa sa sarili nating kultura. Ito ay isang sistema ng pagpapahalaga na nagdudulot ng pang-aapi at pagbabalewala sa sariling kasaysayan at pamana. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paboritismo sa mga produkto ng ibang bansa kaysa sa lokal na mga produkto. Ito ay nagreresulta sa pagpapahina ng pagpapahalaga sa sariling kultura at pagbibigay halaga sa dayuhang impluwensya. Ilan ang mga ito sa characteristics ng kolonyal na pag-iisip? Ang impluwensya ng kolonyal na pag-iisip sa media at edukasyon ay nagpapakita sa kolonyal na salaysay sa mga aklat pampaaralan na nagdudulot ng pag-aakala ng mas mababang halaga ng lokal na mga kaugalian. Ito ay nagpapatibay rin ng pagsang-ayon sa dayuhang kausayan kung saan ang paboritismo sa kulturang kanluranin at ang pagpapahalaga sa dayuhang mga pamantayan ng kagandahan ay nangunguna. Sa larangan naman ng kultura at mga hilig, ang paboritismo sa mga dayuhang produkto at pagsusunod sa kanluranin na pamantayan ng kagandahan ay nagpapakita ng mas mataas na halaga para sa mga dayuhang impluwensya. Sa wika at komunikasyon naman, ang ang paboritismo sa dayuhang wika at ang attitude sa lokal na wika ay nagpapahayag ng pangangailangan na paboran ang dayuhang wika kesa sa sariling wika. Ang lahat ng ito ay naglalantad ng kahalagahan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga uri ng pag-aapi ng kolonyalismo sa kaisipan at kilos ng isang lipunan. Dumako tayo sa ilang mga halimbawa nito. Unang-una ay wika. Ang mas pabor sa Ingles ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa Pilipino sa kanilang kasaysayan at kapwa. Marami ang hindi pamilyar sa sariling wika dahil sa mas mataas na pagtingin sa Ingles at mayroong negatibong opinyon naman ng ilan sa mga nagtataglay ng katutubong wika. Ang pangalawa ay ang pamantayan ng kagandahan. Sa impluwensyang Espanyol at Amerikano, naging tampok ang kolonyal na kagandahan. Mga may matangos na ilong, maputi ang balat, matangkad, at iba pa. Ito ay nagresulta sa hindi pagbibigay halaga ng ilan sa sariling kagandahan at pag-uukit sa ideal na kanluraning anyo. Ang pangatlo naman ay ang media at produktong dayuhan. Maraming inaangkat na produkto mula sa ibang bansa ang pinipili ng karamihan kaysa sa lokal nating produkto. Mas naiintriga sa dayuhang kultura at inuuna ang dayuhang produkto kaysa sa sariling atin, kasama na ang mas mataas na interes sa pelikula at pop culture ng ibang bansa. Tingnan natin ang imaheng ito
na sinasabing Social Status Guide Pinoy Edition. Makikita dito ang iba't ibang kulay ng balat mula na idinedescribe nila na mula halimaw hanggang diyosa. Tinitingnan ng marami sa Pilipino na ang kulay kayumanggi o ang maitim na kulay ay higit na mas mababa kaysa doon sa mga may balat na mas maputi. So, tama nga ba ito? Ilan sa mga naririnig nating sinasabi ng iba na mayaman yan kasi maputi. Hindi bagay sa'yo kasi hindi ka naman maputi. Try mo gumamit ng gluta para gumanda ka. Isa rin ito na mula sa screenshot sa Twitter na nagpapakita ng kolonyal na mentalidad. Sabi ng nagmamay-ari ng account na ito, I had to check myself because initial reactions ko was, uy, lumevel up na si MacJim. And immediately thought, is it because MacJim used Caucasian models? Ang insidious talaga ng ingrained colonial mentality natin, na a Pinoy brand feels it has to do this to attract more customers. Ngunit paano nga ba tayo napunta sa sitwasyong ito? Makikita dito ang tatlong panahong kolonyal mula sa Espanyol, kung saan pinairal ang mga ideolohiyang Kristiyano sa kaayusan at pagpapahalagang panlipunan. Pangalawa ay ang pag-colonize natin ng mga Amerikano, kung saan ang pagbabago sa ideya, panauhin at infrastruktura at paggamit ng Ingles sa bansa ay namayanpag. Panghuli naman ay ang pagsakop sa atin ng Hapon, kung saan itinatag ang Ikalawang Republika, ngunit laganap ang pagkilala nito bilang puppet government. Ilan sa mga dahilan kung bakit napalaganap ito ay dahil sa matagal na panahon ng pananakop na nagdulot ng pagwawala at pagkasira sa ating sariling pagkakakilanlan, kultura at sarili. Ginamit ang psikolohiya at iba pang mga disiplina upang bumuo at kumalat ng imahen na mas tama ang pananaw ng mga mananakop kaysa sa mga sinakop. Ang internalized na kolonyalismo ay nagre-resulta sa malalim na epekto sa psikolohiya ng mga bansang nasakop, kung saan ito ay naging bahagi ng kanilang pagsasamantala. Sa kabila ng layunin na iwaksi ang colonial mentality at palayain ang isipan, maaaring maging hadlang pa ang psikolohiya kung ito ay magiging dahilan ng pagdepende sa kanluraning teorya, konsepto at modelo. Sa halip na maging kasangkapan sa pag-angat at pagkakakilala sa sarili, maaaring maging daan ito para palaganapin ang kolonyal na kaisipan. Ang koneksyon ng psikolohiya sa mga nabanggit na aspeto ng pananakop at kolonyalismo ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng pangunawa at pagsusuri sa epekto ng pang-aapi at pag-aangkin ng dayuhan sa isipan at kultura ng mga nasakop na bansa. Una, mahalaga ito dahil tumutulong ito sa pagsusuri sa epekto ng kolonyalismo. Ang psikolohiyang Pilipino ay nagbibigay daan sa pagsusuri sa mga epekto ng kolonyalismo sa psikolohiya ng mga Pilipino. Ito ay nagtutok sa pagsusuri ng pangmasang karanasan at kung paano ito naaapektuhan ng kolonyal na pagsakop. Pangalawa ay pag-aaral ng identidad. Ang psikolohiyang Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa pag-aaral ng identidad ng mga Pilipino. Ito ay naglalaman ng pagsusuri sa kung paano naapektuhan ang pagkilala ng individual at ng lipunan sa kanyang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Pangatlo naman ang pagtutok sa empowerment. Ang psikolohiyang Pilipino ay naglalayong palakasin ang pag-unlad at kapangyarihan ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapakita ng mga paraan kung paano maaaring baguhin at ang mga kolonyal na mindset tungkol sa isang mas malayang lipunan. At panghuli ay ang pag-unlad ng pambansang kultura. Ang psikolohiyang Pilipino ay nagtataguyod ng pag-unlad ng pambansang kultura sa pagtingin sa pangmasang karanasan, pang-araw-araw na buhay at pagpapahalaga. Ito ay nagbibigay ng solusyon at direksyon sa pagtataguyod ng sariling kultura laban sa impluwensyang dayuhan.
Ngunit paano nga ba? Narito ang ilan sa mga aksyon upang mabago ang kalakaran ng psikolohiya sa Pilipinas at magkaroon ng isang psikolohiyang angkop sa mga Pilipino. Una ay ang pagsusuri ng kurikulum. Magandang repasuhin at baguhin ang kurikulum ng mga kurso sa mga paaralan at unibersidad upang mas makatugon ito sa pangangailangan at konteksto ng lipunang Pilipino. Maganda rin na ituring ang lokal na konteksto, kultura at kasaysayan bilang bahagi ng mga pagsasanay sa mga ito. Ang pangalawa ay ang pagsasaliksik na nakabatay sa kultura. Maaaring itaguyod ang pagsasaliksik na nakabatay sa kultura ng Pilipinas. Maganda rin na suportahan ang mga pananaliksik na naglalabas ng mga aspeto ng psikolohiyang Pilipino at palakasin ang papel ng lokal na kasanayan at karanasan sa pagsasaliksik. Ang pangatlo naman ay ang pagsasalin ng teksto. Maganda na isalin ang mga pangunahing teksto sa ating sariling wikang Filipino, upang maging mas accessible ito sa mas maraming Pilipino. Maaari rin itong makatulong sa mas malawak na pag-unawa at pagtangkilik sa psikolohiyang Pilipino. Sunod ay ang pagpapalakas ng psikolohiyang Pilipino. Magandang itaguyod ang pag-aaral at pagpapalakas ng psikolohiyang Pilipino bilang isang pambansang disiplina. Dapat ay suportahan ang mga organisasyon at institusyong nagtataguyod ng psikolohiyang Pilipino at magsagawa ng mga seminar at kongreso upang itaguyod ito. Panglima ay ang pagsanay at pagpapalawak ng mga profesional. Maaring maglaan ng mga programa at pagsasanay para sa mga profesional sa psikolohiya na naglalaman ng kasanayan sa psikolohiyang Pilipino. Dapat ay itaguyod ang patuloy na edukasyon at pagsasanay upang mas mapanagutan ang mga pangangailangan ng lokal na lipunan. At panghuli ay ang pakikipagtulungan sa komunidad. Importante na magkaroon ng malakas na pakikipagtulungan sa mga komunidad, organisasyon at lokal ng pamahalaan upang mas mapagtibay ang psikolohiyang Pilipino at mas maisama pa ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, maaring mabago ang kalakaran ng psikolohiya sa Pilipinas na makatutulong upang mawaksi o mabawasan man lang ang pagkakaroon ng kolonyal na mentalidad ng ating mga Pilipino. Bilang konklusyon, ang matagal na panahon ng pananakop ay nagdulot ng malalim na epekto sa pagkakakilanlan, kultura at isipan ng mga Pilipino. Ang paggamit ng psikolohiya at iba pang mga disiplina upang bumuo at kumalat ng imahen na mas tama ang pananaw ng mga mananakop kaysa sa mga sinakop ay nag-iwan ng mahabang landasin ng internalized na kolonyalismo. Hanggang sa kasalukuyan, maaari pa rin nating maramdaman ang mababang pagtingin sa sarili, kawalan ng katiyakan sa ating identidad at pagkakalito sa kabila ng layunin na iwaksi ang colonial mentality. Ang psikolohiyang Pilipino ay mahalaga sa pagbibigay liwanag sa mga epekto ng kolonyalismo sa ating psikolohiya at naglalaman ng mga hakbang na maaaring gawin upang baguhin ang kalakaran. Sa pamamagitan ng pag-unlad at pagpapalakas ng psikolohiyang Pilipino, may pagkakataon tayong baguhin ang kolonyal na mindset at maitatag ang isang lipunang may malalim na pag-unawa sa sarili, may lakas na kahulugan ng pagkakakilanlan, at handang lumaban para sa sariling pag-unlad at kaginhawaan. Ang pagkilala at pagtaguyod sa ating sariling kultura at pagkakakilanlan ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang mas malayang, masigla at mas makatarungang lipunan.